Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako upang gabayan ka sa ating aralin para sa Agham 3 ngayong unang marakahan. Ang aking tatalakayin ay mula sa 5 kabanata. Ang mga pagbabagong nagaganap sa mga solid, liquid at gas na may paksang mga pagbabagong naganap sa mga bagay base sa epekto ng temperatura. Handa ka na bang matuto? Magaling! Tandaan, makinig ng mabuti upang maintindihan at maunawaan ang aralin. Kung sakaling may hindi nauunawa ang bahagi, maaari mong ulitin ang video. Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay na ilalarawan ang mga pagbabagong naganap sa mga bagay o materyales base sa epekto ng temperatura at na ilalarawan din ang mangyayari sa naphthalene balls kapag nainitan. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay magbalik-aral. Ano ang pagkakaiba ng evaporation at condensation? Mga bata, ito ang ibig sabihin ng evaporation at condensation. Ang evaporation ay ang pagpapalit mula sa liquid patungong gas. Samantalang ang condensation naman, ito ang pagpapalit ng pisikal na itsura ng isang bagay o material mula sa gas patungong tubig o liquid. Mga bata, ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Maaari din bang magbago ang anyo ng isang solid? Tama, maaaring magbago ang anyo ng solid dahil ang solid ay pwedeng maging liquid at ang solid ay pwedeng maging gas at yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Paano kaya nababago ang anyo ng solid? Nababago ang anyo ng solid kapag ito ay naiinitan. Anong kondisyon ang kailangan tungo sa pagbabago nito? Ito ay tinatawag na sublimation. Kung sa ating unang aralin, ang solid kapag naging liquid, ito ay tinatawag na melting. Ngayong araw naman, ang solid kapag naging gas, ito ay tinatawag na sublimation. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng isang eksperimento. Pero bago yan, ito muna ang ating mga dapat tandaan. Mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng isang gawain. Gawin ito ng maayos. Sundan ang mga panuto. Palaging makinig sa guro. Huwag makikipagdaldalan sa kaklase at katabi. Malinaw ba mga bata? Okay. Ito naman ang mga kagamitan sa gawain. Naphthalene ball, kapirasong damit o tela, kapirasong bato, 2 platito na magkatulad ang kulay. Mga bata, ihanda na ang mga kagamitan para sa ating eksperimento. Science trivia muna mga bata. Ang komersyal na pangalan ng naphthalene ball ay camphor ball o kilala sa tawag na mothballs. Ito ang mga nilalagay kalimitan sa damitan pantaboy sa mga ipis. Ito yung ginagamit nila lola o nila nanay. Inilalagay nila ito sa aparador o cabinet upang pantaboy sa mga ipis. Kaya minsan, yung ating mga damit ay mabango. Mga pamamaraan. Una, kumuha ng isang piraso ng naphthalene ball. Ilagay ito sa isang kapirasong damit tulad ng nasa larawan. Pangalawa, ibalot ito sa kapirasong damit. Pangatlo,
Durugin ang naphthalene ball sa maliit na bahagi sa pamamagitan ng bato. Nasusundan ba mga bata? Magaling! Pang-apat, hatiin ang durog na naphthalene ball sa dalawang bahagi. Pang-lima, ilagay ang durog na naphthalene ball sa isang platito at ang kalahati naman nito ay ilagay sa isa pang platito. Tanong, nasa anong anyo ang naphthalene ball? Nasa solid, liquid, o gas? Magaling! Ito ay nasa anyong solid. Pang-anim, ilagay ang isang platito sa loob ng silid o bahay. Ang ikalawang platito naman ay ilagay sa labas ng silid o bahay na nasisikatan ng araw. Pang-pito, pagkalipas ng 10 minuto, tingnan at suriin ang naphthalene ball sa una at ikalawang platito. Ilarawan ang obserbasyon. Ngayon, ating sagutan ang mga katanungan. Ano ang napansin mo sa inyong eksperimentong ginawa? Tama, napansin mong nabawasan ang naphthalene ball. May pagkakaiba ba sa anyo ng naphthalene ball sa dalawang platito? Kung meron, ano ang pagbabagong napansin mo? Magaling! Napansin niyong mas kumonte ang naphthalene ball sa platitong nasa labas, siguro dahil sa init ng araw. Ano ang epekto o dulot ng init sa naphthalene ball? Magaling, ito ay kanyang nilulusaw o tinutunaw na siya namang sumasama sa hangin na nagiging gas. Ibig sabihin, ang naphthalene ball ay nasa anyong solid, ito ay nagbagong anyo at naging gas mula sa anyong solid tungo sa pagiging gas. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Para sa paglalahat ng ating aralin sa araw na ito, ating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Nasa anong anyo ang naphthalene ball bago ito pinainitan? Ito ay nasa anyong solid. Ano ang nangyari rito? Ang naphthalene ball ay naging gas. Anong proseso ang ganitong pagbabago sa isang solid? Ang naphthalene ball na isang solid ay nagbago ng anyo tungo sa pagiging gas. Ang prosesong ito ay tinatawag na sublimation. Para sa huling katanungan, paano nagaganap o nangyayari ang sublimation? Tandaan, ang mga solid ay nagiging gas kapag nahahanginan o naiinitan. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na sublimation. Gaya ng naphthalene ball, ito ay unti-unti naglalaho at nagiging gas dahil nainitan at nahanginan ang naphthalene ball na nasa labas ng silid o ng bahay. Maliwanag na mga bata? Magaling! Para sa maikling pagsasanay sa araw na ito, nais kong maglabas kayo ng isang papel at lapis at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Panuto. Lagyan ng masayang muka ang tamang obserbasyon tungkol sa naphthalene ball at malungkot naman kung mali. Ilagay ang inyong sagot sa patlang. Unang bilang. Ang naphthalene ball ay hindi nagbabagong anyo. Pangalawang bilang. Lumiliit o nababawasan ang naphthalene ball kapag naiinitan. Pangatlong bilang.
Naging gas ang solid na naphthalene ball. Pang-apat na bilang. Ang naphthalene ball ay nagdaraan sa prosesong sublimation. Pang-limang bilang, lahat ng solid ay maaaring magbagong anyo at maging gas. Inyo nang sagutan ang mga katanungan. Mga bata, ito na ang mga sagot sa inyong maikling pagsasanay. Unang bilang, malungkot na muka. Pangalawang bilang, masayang muka. Pangatlong bilang, masayang muka ulit. Pang-apat na bilang, masayang muka. At pang-limang bilang, malungkot na muka. Para naman sa ating kasunduan, ilabas ang inyong kwaderno sa agham at lapis at inyong kopyahin ang inyong takdang aralin. Paghambingin ang mga sumusunod na salita: evaporation, condensation, at sublimation. Binabati kita dahil natapos mo na naman ang aralin sa araw na ito. Naway nakatulong ako sa iyong pagkatuto. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!